Binakbakan mga kababayan nitong si Congressman Marcoleta ang mga kasamahan niyang mga kongresista na anya mayroon lamang mga pinag-aralan. Magaganda ang mga paaralan mga kababayan. Pero walang natutunan. Sa ibang salita, nakapag-aral nga pero nga, sayang lang ang pinag-aral ng kanilang magulang. Sayang lang ang kanilang diploma. Speaking of diploma, mga special diploma, ganyan. Pero hindi daw ginagamit ng mga kongresistang ito mga kababayan ng kanilang mga gamunggong utak. Dahil sa halip daw na gamitin ang kanilang pinag-aralan para sa kabutihan, ginagamit nila ito para sa kasamaan. Panoorin po natin mga kababayan ha. Pero bago po yan, gusto lang po nating pasalamatan itong ating mga napakabait na mga viewers mga kababayan. Oo. Hindi natin sukat akalain ha na mayroon palang ganito sa YouTube. Nagbibigay po ng mga kababayan. Super thanks. Kagaya na lang nitong si Richard Alvarez, TU1JX. Maraming salamat po Mr. Richard. Si Mahamud Hulasan Rahim, 4207. Thank you. Si A Japanese Girl V. Thank you. Mas lalo po tayong gaganahan yan mga kababayan gumawa ng video. Samantala, panoorin po natin mga kababayan itong sinabi ni Congressman Marcoleta. Good education may change anyone, but not everyone. But not everyone. Opo. Medyo nakukuha na nila na yung very warm yung yung reception Kasi nagsalita kasi si Marcoleta mga kababayan sa harap ng mga guro. Pinasalamatan niya ang mga guro po mga kababayan at mayroon po siyang speech. Kasi po kung titingnan nyo po at alam na po ninyo yung nangyayari sa amin sa House of Representatives. Representatives. May mga kasama po ako na sa aking palagay nabigyan naman ng magagandang edukasyon Oo. Nakapag-aral sa mga magagarang mga paaralan. Ako, nakapag-aral. Gaya nga. Yun po ang aking palagay. Pero hindi ginamit ang mga pinag-aralan. Hindi ginamit sa They mabuti. had good education. Good education but bad learning. But I think they never learned from it. They never learned. Hindi pa nga natuto. In other words, mga kababayan, may pinag-aralan nga. Pero, nga, Magaganda pong eskwela number 1 na dyan si Tamba. Isipin po ninyo ako, sinumbong ko na. Sabi ko, but I chose to come here to seek for your solace, for your guidance and counsel, and inspiration. Dahil po sa nangyayari sa House of Representatives. Pero huwag kayong mag-alala, sabi ko. Yung pong mga itinuro ninyo, mananatili sa aming mga puso. Kami pong mga matatalino. Matatalino! Sali na tayo. Ang tinuro. Bubuhat tayo ng sariling Mas upuan. marami po kami. Kesa mga naturuan ninyong mapupuro lang mga ulo. Mapupuro lang mga ulo. Napangitin. Lalong-lalo na yung si Tambalustos mga kababayan. Talagang At iba pang mga congressman, lalong-lalo na dyan sa quad. buhay lahat ang Alam nila ibig sabihin nung nagtalumpati kayo ng ganun ko. Nag-react sila Paano tayo makakapag-invest kung yung pong Magna Carta po na para sa inyo na naisa batas pa po noong 1966? Tagal. Isipin mo, 1966? Sabi nga ni Tito Mads dyan 1966. 1966. 58 years ago. Ngunit yung pong mga benepisyo sa inyo ay talaga pong hindi pa naibibigay hanggang ngayon. Dahil inuuna ang ayuda mga kababayan. Itong mga congressman. Isipin mo naman yun. So medyo natuwa naman yung mga guro dyan. At sa huli, nagbisaya pa kayo. Talagang lalo nilang na-appreciate ko. Aba, akalain mong sabi ko, bago po ako aalis, ay meron akong ibubulong sa inyo. Diba? Ano yan? Gikan sa akong kasing-kasing. Galing sa aking puso. Gihigugma ko kamong tanan. Minamahal ko kayo. Yan ang sinasabi ko. Naluluha-luha si Mahal ko kayo Halo-halo. lahat. Talaga naman. Okay lang naman Marcoleta pero linyada yan ng mga politiko Anyway mga kababayan, politiko din ito si Marcoleta.
Pero okay iboboto natin to si Marcoleta. Mula sa aking puso. Kakampanya pa Kaya natin mga palakpakan yung kababayan. mga taga-Caraga ko, ano ha? Oo. Ayun pala, pinakikita po namin sa telebisyon. Yan, kahit maglululundag. Maglululundag. Naiintindihan ko dahil siya yung sinasabi ko. Pero ito mga politiko mga kababayan, no, parang no exemption. Sa tuwing halalan, iiyak. Ang sabi pa nga ng iba ay drama. Pero yung iba mga kababayan, totoo yung iyak dahil sa emosyon, ang dami palang taga-suporta, ganyan. Overwhelmed. Pero yung iba talaga mga kababayan, paiyak-iyak na walang dahilan. Isa din yan sa mga ugali ng mga politiko. Nakaka-relate sa kanila Pero iba yung mga naglululundag doon sa... Naglululundag. Sa aming Appropriations Committee. Gigil na gigil. Gigil na gigil sa budget. Ayan. Anyway, Kong, ito'y pinag-usap-usapan at alam ko sa social media, ito po naman ay viral na rin. Ano? Pero gusto naming marinig mula po mismo sa inyo, ano ba talaga ang nangyari sa plenaryo? Gabi po yun Nung mawalan, maubusan kayo ng kopya. Hindi. Pinagtatanggalan ng committee sa mga kababayan si Marcoleta. Pati membership. Tinanggal. Nangyari. Yung inalisan kayo ng mga committee position tsaka yung committee membership, ano ba talaga nangyari? Bakit ho Yung 5 komite. nabigla na lamang kami? 5 committee Hindi lang isa. Kinabukasan ay inalis na sa inyo yung mga committee ito. Kung kayo na nga po magkwento. Huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon natin. Isa lang ang dahilan yan. Dahil kumontra na si Marcoleta sa powers that be mga kababayan sa Kongreso na si Tamba. At hindi lang yan. Kumampi pa siya kay VP Sara. Yan ang dahilan. Wala nang iba mga kababayan. Inalagaan. Opo. Ngayon, minamatwid kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, hindi mo po pwede kanyang Mangibabaw yung manibabaw yung tradisyon. Opo. Sabi ko, hindi naman ka ako dapat mag-away yung dalawa na yun Correct. Ang totoo niyan, Jens, Kasi itong Congress mga kababayan, feeling sila na rin ang COA. Gusto rin mag-audit mga kababayan, mga ungas. Sa inyo na lahat, ipaubayan nyo na yan doon sa proper na authority, which is ang COA, na mag-usisa dyan sa yung mayroong anomalya. Ang pinag-uusapan dyan sa Congress mga kababayan about kay VP Sara ay tungkol sa pagbibigay ng budget. Bakit dumating sila doon sa pati trabaho ng COA gusto nilang agawin. sa mga abogado, merong kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Okay, conflict of laws. Opo. Yan na siguro ang mga kababayan, sinabi ni Marcoleta na hindi lahat na nakapag-aral ay natuto. Meron kasing pagkakataon na maaaring ipalagay ng bawat isa na maaaring maglaban ang 2 o 3 o higit pa na batas kung ang pag-uusapan na batas. Opo. ay yung application nito. Correct? Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Alam ba yan ni Franz Castro, nila Raulul Manuel at Arlene Rosas? Hindi yun mga abogado Opo. Huwag mong paglabanin yung 2 konsepto o 3 konsepto. Hindi yun alam, kaya kung ano-ano lang lumalabas sa bunganga mga kababayan. Hanggat maaari ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon Wala. Ang tawag namin doon ay harmonization. Harmonization. Pag ako nag-a-advocate ako ng tama, nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin, Nagagalit din sila. sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Ang pinararaan lang po niya yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa co-equal coordinate branch of government. Hindi nga equal, di ba? Kung ikukumpara mo mga kababayan, Vice President, kumpara doon sa mga kongresista na nanggigisa kay Sara, hindi nga yan equal sina Franz Castro, di ba? Kaya dapat galangin si VP Sara.
Kung gusto nila ng accountability, hayaan nila ang COA na gawin iyon. Hindi sila na mismo ang gagawa na parang sila na rin ang COA. Ay, nung makapagsalita nga ako sa sabi ko, ano ba ka akong... Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin. Pwede po mag-phone pass. Kahit na ako wala nang boses Namamaos na kayo nung araw na yun. Oh. Tsaka naririnig nyo yung ubo ko Oho. Pumutok Wala pa na namang ang hopya ubo. doon. Hindi kayo nakakain yata ng hopi. Okay, Sabi mali ko, popcorn. alam mo kako, kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito Opo. Kung hindi sila abogado Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko. Ang iba mga kababayan, abogado pa. Oh. Tapos sila pa ang nanguna sa pagbaluktot. Oh, sa mga rules. Mambubutas talaga mga kababayan. Doon sa subject matter. Pero yung iba mga abogado at abogado talaga. Abogado, Kaya po abogaga. nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability. Doon sa tradisyon, hindi po Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin Pareho. Yung ang accountability. implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuhin ka ito. Napakasimple nito. Pinapalabo ng mga mambabatas na mambubutas. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko na intindihan Oho. Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto Lawmakers are lawbreakers. Oh, number 1 lawbreakers mga kababayan, yung mga mambubutas na iyan. nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Yan ang ending. Impeachment kay Sara. Bribery na may, ang kanilang witness na may dalang sobre. Oh, andito ang siyam na sobre, mayroon 50,000. Sino maniwala dyan? Ay nako, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Sa sinabi ni Marcoleta na ang kasamahan niyang mga kongresista ay nakapag-aral nga pero syunga. Oh, may edukasyon pero hindi natuto. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.